Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. Share niyo po sa mga kilala niyo, kaibigan ninyo, kapatid ninyo, kamag-anak po ninyo, yung mga legit agency na babanggitin ko. Especially po yung mga trabaho at ang kanilang address po dyan sa Pilipinas para po mapuntahan nila. Kung sila po ay interesado talagang mag-apply abroad. So, nawa lang po na wag po kayo mag-skip ng kahit na ano man po sa aking vlog para po wala po kayo makaligtaan ng mga importanteng impormasyon regarding po sa pag-a-apply at mga legit agency. So, ang pag-uusapan po natin ngayon at hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa para mabilisan po. Maghanda na lang po kayo ng ballpen, papel, lapis para po maisulat din po ninyo yung mga information na babanggitin ko. So, ang hiring po nila is heavy machine operator, babae at lalaki, 18 pataas. So, yung pataas para sinasabi ko, hindi ko alam yung pinaka-limit age. So, pwede nyo pong puntahan yung agency na babanggitin ko. Ang bansa po is New Zealand. Kailangan po nila ay may 3 years working experience po. So, ang kanilang agency po is WA Human Resources Corporation or formerly Yanghua. So, ilalagay ko po yung pinaka spelling po dito para hindi po kayo magkamali. So, ilalagay ko na lang po dyan. Yung kanilang sahod po is per hour, 27.76 to 29.66 per hour. So, ang bali po sa atin sa Pilipinas, talagang magugulat ka, is 952.11 to 1,017.28 per hour. So, napakalaki po ito. Ito parang siguro 12 oras. Wala pa ata ito. Kahit naman magtrabaho ka ng 12 oras, di ata tayo abutin ng 900. Lalo na po sa mga taga-Bulacan. Kasi taga-Bulacan ako, parang siguro 600, 700. Hindi ko lang sure po kung magkano po Bulacan rate, Pero hindi naman po tayo abot ng 1,000 per hour, no? So, napakalaking halaga po ito. Kaya kung kayo po ay heavy machine operator at meron po kayong experience, i-grab nyo na po itong opportunity na to. Kung kayo po ay may experience, at least 3 years working experience po. So, yung job description po na hinahanap nila, yung assist with laying pipe. So, may block site dig outs, cut and fill. So, yung may mga experience po dito sa machine operator, alam niyo naman po yung mga experience po sa heavy, sa kanilang heavy machine operator. So, kung may experience po kayo, mas mainam po. Qualification po na nila, at least 3 years required working experience, high school graduate. So, napakaganda po nito. Yung iba kasi, lalo na po sa mga bigating bansa, naghahanap talaga ng college graduate. So, ito, high school graduate. So, i-grab nyo na po ito. Kailangan po nila ng Philippine Driver's License, Restriction 1-2 with original certificate employment. Maganda rin po nito is no placement fee. Ang kanila pong address 1268 General Luna Street, Ermita, Manila. Malapit po ito sa LRT UN Station. So, madali nyo na po itong puntahan kung maggagaling po kayo, magra-ride po kayo ng LRT Station. So, ang kanilang agency po is WYA Human Resources Corporation, formerly Yanghua. So, ilalagay ko po dito sa aking vlog. So, napakaganda po experience nito at i-grab nyo na po kung may mga kilala po kayo, asawa, kapatid, pinsan, kamag-anak, or kaibigan na merong experience pa na heavy machine operator. Lalo na po yung per hour natin, di biro, 952.11 to 1,017. So, ito po ay depende sa palitan. At depende rin po ito kung ilang oras po kayo pagjujutihin or yung overtime. So, kagandahan nito yung per hour mo, buhay ka na, maka 2 oras ka nga lang, buhay na, diba? So, syempre, hindi naman tayo po pwedeng ganun. So, hanggat maaari, makapag-work tayo ng mahaba-haba. Kasi magandang opportunity to para sa atin, lalo kung meron po kayong experience bilang isang heavy machine operator. So, para po sa mga nagtatanong sa apply sa agency, mga nag-a-apply po na 18 years old pataas, yung kanilang limit age, hindi ko po alam. Better to apply mismo sa agency at mapuntahan po ninyo para lahat po ng
Ayun po, para lahat po ng inyong katanungan ay masagot po mismo ng agency at hindi po ibang tao. Kasi alam naman po natin na umiiwas po tayo sa mga scammer, lalo na po ngayon kung kayo po ay magbabalak na mag-apply abroad. Marami po kasing nai-scam dyan na magpapadala ka sa Western, padala ka sa Cebuana, Palawan, etc. At pag nag-apply pala, hindi pala legit or tinatakasan sila, binablock sila sa FB. So, better to apply po mismo sa agency na mapuntahan ninyo, mismo makita ninyo yung pinakapangalan ng agency dyan sa harap ninyo habang nag-a-apply kayo. Magsasign kayo na makikita nyo yung papel na talagang pangalan ng agency ang nasa taas. So, mas mainam po yung pinaka-legit agency po yung ating a-applyan, hindi po yung magpapasuyo tayo sa ibang tao. Kasi bawat pasuyo sa ibang tao, hindi natin alam, pineperahan tayo or nai-scam na pala tayo na hindi natin alam. Paano kung yung pinang-apply pa natin, pinang-utang pa natin, yun yung mas mahirap. So, isang tip ko rin po sa inyo na wag po kayo basta-bastang mag-resign sa inyong mga trabaho, lalo't wala pa po kayong flight, ticket na flight mismo. Kasi marami sa atin na pag-apply ngayon, apply pa lang, kinabukasan, resign na. So, hindi natin malaman kung pasa ka o hindi. So, marami kasing pwedeng mangyari, either makuha agad ang papel mo, kung makuha ka, swerte ka. Ano kung na-pending ka sa medical. So, maraming klase eh. Maraming pwedeng mangyari. So, better to resign kapag po may flight na. At least, kapag nag-resign ka, kahit papano, next month makakasahod ka na kasi anytime pwede ka na umalis. Kapag ka nag-resign ka agad ngayon, nag-a-apply ka pa lang, wala ka pang visa, wala pang medical lahat. Kumbaga, pinaprocess pa lang yung papel mo at nag-resign ka. Paano in case emergency, di ba? Pamasahin mo pag-report mo. Siyempre, kailangan pumunta sa agency. Pagkain mo, ano yan, mag-apply ka, wala kang pagkain, nga ka. Siyempre, kailangan mo kumain, lalo na pag nag-apply ka mula umaga, minsan nung ako, ng time ko, nag-apply ako ng mula umaga, inaabot ako ng 9 o'clock ng gabi dahil yung sa layo, minsan pa traffic sa Pilipinas, di ba? So, kailangan mo talaga ng pera. Hindi po rason yung agad-agad kang magre-resign dahil sa nagpasa ka na or nag-apply ka na. So, hindi po ganun sa abroad. Pinipili pa yan at hindi lang ikaw yung nag-a-apply, marami din kayo. So, swertihan lang po talaga kung sino yung talagang makuha ng employer or anong company yung makakuha sa'yo. So, yun po yung talagang tinitip ko. Pangalawa, wag po muna kayong basta-bastang mangungutang ng hindi pa po kayo nagpa-process pero grabe na yung utang ninyo, lumagpas na sa monthly ninyong sahod. So, wag naman po ganun. So, every 2 years, 3 years na kontrata ninyo, lahat pambayad lang ng utang. Mas mahirap po yun, di ba? So, ako naranasan ko yun dati. So, iyon po para tip lang din po sa inyo na mas mainam talaga may trabaho habang nag-a-apply ka sa abroad. Kahit pa konti-konti, may nadudukot ka. Mahirap kasi yung may trabaho ka nga, puro utang naman. Mas mahirap tapos pag alis mo ka every month, imbis na bigay mo yung may matitira kang hap na para sa'yo, tapos sa pamilya mo yung padala sana, lahat pambayad mo pa sa utang. So, yun po yung pinakamahirap na strategy talaga na ay wag na nating gawin. So, yun po yung tip ko, pati yung pagre-resign agad, wag po agad magre-resign. So, yung mga katanungan po sa mga agency na nag-comment po sa akin dito, mas mainam po na tapusin po ninyo yung aking vlog para po may sulat ninyo. Pwede nyo pong ulit-ulitin yung aking video, wala pong problema kasi ilalagay ko naman po yung pinaka pangalan po ng agency dito sa vlog ko. Kaya wag po kayo mag-alala. Ngayon, regarding po dito, pwede nyo pong puntahan mismo sa agency para po lahat po ng katanungan nyo, either sa ilang oras ang trabaho, kailan ang day off, libre pa pagkain, paano yung allowance, lahat tanong nyo, yung sa bahay, rental, ganyan-ganyan. So, paano yung transportation, lalakaran lang ba, or ano. So, pwede nyong itanong iyon at ano bang mga requirements yung pwede nyong ipasa muna tapos yung iba to be follow. So, pwede po iyon. Kasi, syempre, pag nag-a-apply tayo, hindi naman tayo agad-agad may pera agad din, no? So, hindi naman po ganon. So, kahit paunti-unti, at least bago kayo mag-apply, magkuha na kayo ng mga PSA, mga barangay clearance, or picture,
Yan po, lalo na po sa mga, may mga ready passport na po kayo, yun, yung mga basic na kailangan po ready na kayo. At least, di na kayo mahihirapan, di na kayo maghintay ng matagal o pababalikin ng agency. So yun po, syempre pamasahe lalo't na malayo kayo sa Manila, dahil Manila po itong address na to, mas mainam po yung meron kayong madudukot na pera. So yun lamang po, at sana po nakapag-share ako sa inyo ng information regarding po sa pag-apply sa New Zealand. So kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. So yun lamang po, at maraming salamat.